Nagdulot ng baha at pagkasira ng bahay sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang bagyong Verbena bago pa man ito maglandfall kaninang hapon sa Bayabas, Surigao del Sur. Naghahanda naman ang iba pang posibleng daanan na bagyo. At mula sa Liloan, Cebu, saksi live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Pia, puspusan ang sinasagawang preemptive evacuation ng iba't ibang mga local government units dito sa Metro Cebu na grabing nasalanta. Bunsod ito ng posibleng epekto ng bagyong Verbena. Bago pa man makapag-landfall ang bagyong Verbena kaninang hapon, winasak at tinangay ng baha ang bahay na yan sa Butuan City, Agusan del Norte. Sa barangay Bitan Agan hanggang tuhod ang baha, kaya kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente. Paghupa ng baha, tumambad ang pinsalang iniwan nito. Nagkalat ang mga nasirang bahay, pati ang mga yupi-yuping yero. Kung gidawat na lang yun ako, sir, at least na butang raman, makita raman siguro, pero pasalamat lang po ko kaya ang ako mga kadugo, walay mga kinabuhi nga nakalas. Ayon sa punong barangay, lumikas sa lumang barangay hall at elementary school ang mga apektadong residente. Nagbigay na rin daw sila ng paunang tulong tulad ng bigas at makakain. Sa Cagdianao, humahampas ang malakas na hangin. Sa bayan ng Bayabas sa Surigao del Sur, kung saan naglandfall ang bagyo kaninang hapon, nagpulong na rin ang Bayabas LGU, MDRRMC at mga chairman ng mga barangay. Sa El Salvador City, Misamis Oriental, halos mag-zero visibility kaninang umaga dahil sa ulan. 22 lungsod sa probinsya ang nagdeklara ng suspensyon ng klase. Lubog naman sa baha ang sakahang ito sa Gihulngan City, Negros Oriental. Umapaw naman ang Bateria River, kaya pinasok ng tubig ang ilang bahay sa barangay Poblasyon. Agad inilikas ang mga residenteng nakatira roon. Dahil sa lakas ng ulan, suspendido ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa buong Negros Island region. Halos mag-zero visibility sa ilang bahagi ng Giwan, Eastern Samar dahil sa lakas ng ulan. Mahigpit na nakabantay sa mga coastal barangay ang LGU. Sa Mandaue City, naghanda na ang lokal na pamahalaan at maagang nagsagawa ng preemptive evacuation para sa mga residente. Ang mga nakatira malapit sa ilog, kusa nang lumikas. Akong gikuyawan, ako rin pamilya. Oo. Luwas eh. Butang na ako sa luwas nga kan ba. Alag. Ako rin magkulit ng mga gamit ito. Maaga na rin pinalikas ang ilang taga Cebu City. At kung kinakailangan, ay magpapatupad daw sila ng forced evacuation. Kay mo magigisulti sa atong mayor, ipaniguro gyud nga luwas ang atong mga katawan na dili na masubli ang nahitabo yatong bagyong Tino. Kinansila na rin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat, palabas at papuntang Cebu City Port. Sa tala ng PCG District, Central Visayas, stranded ang mahigit 400 pasahero. Iya dito sa bayan ng Liloan na isa rin sa nakaranas ng grabing epekto sa kasagsagan ng bagyong Tino. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang pagdating ng ilang mga residente dito sa evacuation center na inaming may trauma pa silang naranasan nung bagyong Tino. Kaya't ngayon, gusto nila silang makasiguro at nilisan pansamantala ang kanilang mga bahay. Live mula dito sa Liloan, Cebu, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Magdadala ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa ang bagyong Verbena. Sa ngayon, signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern at Central portions ng Palawan, kasama na ang Calamian, Puyo at Cagayancillo Islands, pati na ang mainland Masbate. Signal number 1 rin sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Gayon din sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, hilagang bahagi ng Bukidnon, hilagang bahagi ng Misamis Occidental at hilagang bahagi ng Zamboanga del Norte. Huling namataan ng bagyo sa karagatang bahagi ng Mambajao, Camiguin. Base sa forecast track ng Pag-asa,
Matapos dumaan sa Caraga Region ay sunod nitong tutumbukin ang Visayas at hilagang bahagi ng Palawan. At pagsapit ng Miyerkules, posibleng nasa West Philippine Sea na ito at maaaring makalabas na sa PAR sa Huwebes. Bukod po sa bagyo, nagdadala rin ng pag-ulan sa bansa ang shearline at amihan. Nakakulong na sa Quezon City Jail ang 6 sa 8 na arestong kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldico. 8 ang hinahanap pa, kabilang na si Ko. At kanina isinilbi ang warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista sa Pasig City kung saan may mga nakitang vault at maleta. Saksi si Marisol Abduraman. Natatakpan ng puting lona ang buong bako ng bahay na ito ni dating Congressman Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Sa kalsada naman sa labas lang ng gate, nakalapag ang ilang kahon at bag. Ipinakita ng abogado ni Ko sa mga pulis ang lamang mga relo ng isang kahon. Ang iba, hindi na binuksan. Nagtungo roon ang NBI at PNP-CIDG bago magtanghali para isilbi ang arrest warrant laban kay Ko. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, tsaka 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Saldi Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok pati mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang na vault pero hindi binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search seizure na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Marami pang mga kahon ang nasa living room. May mga paintings din, pati mga crates, bags at personal na gamit. Mga maletang iba't iba ang laki naman ang nasa loob ng mga pinasok na kwarto. May mga vault din na iba't iba ang laki. Nakabukas ang iba. At sa isang kwarto pa, makikita rin ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman pong untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process. This is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving of... No, hindi naman. We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. Nitong Sabado, pinuntahan ng mga pulis sa Taguig ang unit ni Ko sa isang luxury condominium pero wala silang inabutan doon. Nung Biyernes, inilabas ng Sandigan Bayan 5th, 6th at 7th Division ang warrant of arrest laban kay Ko at 15 iba pa. Kaugnay sa umano'y substandard na 289 million peso road deck projects sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Kahapon naman naaresto sa isang bahay sa Quezon City ang isa sa mga akusadong si Dennis Abagon, OIC Chief ng DPWH Mimaropa, Planning and Design Division. Hindi pinangalanan ni Abagon kung sino ang may-ari ng bahay, pero kinumpirma ni DILG Secretary John V. Cremulya na pagmamay-ari ito ng Vice Mayor ng Bansud, Oriental, Mindoro. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden.
Sa panayam ng GMA Integrated News kay Bansod Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Merano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero anya, pinapaupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay pahintulot na pasukin ang bahay. Kasama ni Abagon, iniharap sa sandigan kanina ang 7 pang naaresto at sumukong mga opisyal at dating opisyal ng DPWH. Sina dating DPWH Memarapa Regional Director Gerald Pacanan, mga assistant at regional director na sina Jean, Ryan Altea at Ruben Santos, mga division chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, project engineer na si Felizardo Casuno at accountant na si Lerma Caico. Una silang iniharap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Pero non-bailable ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division dahil sa higit 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Hindi kasama sa kasong malversation si Calvo, kaya tanging siya lang ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos iharap sa korte. 3:36 ng hapon, ipinasok sa Quezon City Jail Facility sina Abagon, Pacanan, Casuno, Serrano, Santos at Altea. Sumailalim sila sa pagkuha ng mugshots at personal nilang impormasyon at medical check-up. Sabi ni Remulla, sama-sama sa isang kulungan ang 6 at walang special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, kaya si Caico ay ididetine sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. 8 akusado ang hinahanap pa kabilang si Zaldico. Isang at-large na yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So baka mahanap na natin anytime soon. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman. Within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang nakukulong na. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angeline Alcazar, ang president at chairperson ng board of director ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang treasurer ng SunWest. Sinasabi na sa Jordan naman si Montrexis Tamayo ng DPWH. Ayon sa DILG, 3 sa mga akusadong nasa abroad ang nagpahayag sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na sila'y susuko. Binigyan sila ni Remulla na hanggang Huwebes para iharap ang sarili sa mga otoridad. Alam namin kung nasaan sila. Alam namin kung anong address nila abroad. Nakita na lahat. There's no use hiding. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may mga nagbabalak na pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng civilian-military junta. Paglilinaw naman ng trillion peso March movement, hindi po kasama sa kanilang ipapanawagan sa malawakang kilos protesta sa linggo ang pagpapabagsak sa gobyerno. Saksi si Jonathan Andal. Pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa katiwalian, pagbabalik ng ninakaw sa kaban ng bayan at pagpasa ng batas laban sa political dynasty. Yan daw ang mga pangunahing panawagan ng trillion peso March movement sa darating na linggo, November 30. Ang kailangan ay malalim at pangmatagalang pagsugpo sa korupsyon. Ang mamamayan ay tuloy-tuloy ding dapat na pagsusuri at pagmamatyan sa flood control at infrastructure projects. Aprobado na ng Quezon City LGU ang permit para sa malawakang kilos protesta na inaasahang dadaluhan ng di bababa sa 120,000 na mga individual. Patuloy rin daw ang koordinasyon nila maging sa QCPD
Bili ng grupo sa mga lalahok magsuot ng puti-puting ribbon at gumamit ng transparent bag para mas madali ang security check. Kung may sasakyan, pwede itong iparada sa Green Hills o Ortigas, saka maglakad sa People Power Monument o sa Cubao o Ayala at sumakay na lang ng MRT. Ang gusto po natin mangyari this time around ay sa tabi sana ng People Power Monument yung magiging entablado natin dahil para kita po sa lahat. Kasi nakita naman po natin sa dami ng tao noong September 21, umabot po ng EDSA, hindi lang White Plains yung na-occupy na espasyo para kita po sa lahat ng dadalo. Sana wala ng Part 3. Pero kung kinakailangan ng Part 3, handa tayong... Isang linggo bago ang malawakang kilos protestas, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may mga nagbabalak pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng civilian-military junta. Inalok pa nga raw siya na sumali rito. Sa akin nga may nag-uudyok at gusto civil-military junta. May mga message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Dineded ba ko nga eh. Dahil? Kasi meron pa ngang offer na maging part ako ng junta eh, ng council eh. Kaya nga dinededma ko eh. Ang civil-military junta ay isang pamahalaang pinapatakbo ng pinagsamang grupo ng mga sibilyan at opisyal ng militar matapos mapatalsik o mapalitan ng namamahalang administrasyon. Pero sabi ni Lacson, wala namang kumukontak sa kanyang aktibong sundalo at pulis na gustong sumali sa junta. Yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil-military junta. Sabi ni Lacson, natanggap niya ang alok na maging bahagi ng junta bago ang rally ng INC o Iglesia ni Cristo noong nakaraang weekend at mas umugong ng lumutang ang video ni Zaldico. Kaya tingin niya may nagkukumpas sa mga nangyayari. Mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Pero sino kaya ang mga nagkukumpas sa mga ito? Yung mga groups na interested, mga partisan, meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Sabi ni Lacson, bagamat dapat magpatuloy ang galit ng publiko sa katiwalian sa likod ng maanumalyang flood control projects, hindi ito dapat humantong sa paglabag sa konstitusyon. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, hindi niya ito susuportahan dahil hindi makabubuti ang civil-military junta. It will be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Paglilinaw naman ng koalisyong trillion peso march na magrarally sa linggo, hindi kasali sa kanila magiging panawagan ang pabagsakin ang pamahalaan o mag-resign ang mga nasa pwesto. Binasa ko rin sa aking opening statement, sa unity statement, lalong-lalo na hindi tayo sumusuporta sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano pa man na papalitan yung ating government ngayon. In other words, we adhere to the call of the Constitution, democratic processes ang ating sundin. Kung mag-resign man sila, dapat daw naaayon pa rin sa konstitusyon ang susunod na mangyayari. For both of them to resign, then we expect the constitutional order to follow, which is the Senate President assumes immediately takes his oath of office and hold the elections within 90 days. And for us, we will prepare to have a candidate that will win in such a scenario. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.